Jesus will sing and shout of victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout of victory. Para po sa ating opening song, kantahin po natin ang ating theme song. I would be like Jesus. Tayo po. Ha? I'm more about Jesus. More about Jesus. Tayo po ay tumayo. More about Jesus would I know, more of His grace He ought to show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, let me learn, more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, of His love who died for me. More about Jesus in His word, holding communion with my Lord, and His voice in every line, making each faithful saying mine. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More stone, reach His name. More of His kingdom should increase, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Tayo ay lumuhod para sa panalangin. Ngunit dakilang Diyos sa mga banal, tuwa po na siyang higit ng makapangyarihan, mapagpala at mga bagay sa lahat. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay muling lumalapit, dala-dala po ang aming makasalanan sa inyong harapan. Panginoon, kami nawa ay inyong patawarin. Saan man kami nasumpungan na nagkasala sa aming isip, sa salita at sa gawa. At kami nawa, Panginoon, ay muli ninyong pagalinisin upang sa gayon sa aming paglapit sa inyo, kami po muli ay maging
kaaya-aya, katanggap-tanggap, at malinis inyong harapan. Ganyan din, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga kabutihan na patuloy po namin nararanasan na inyong pinagkaloob sa amin. Mula sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo pong binuhos sa bawat isa, sa bawat pamilya na narito, aming mga kapatiran. At ganyan din, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy na mayroon kami, Panginoon. At ganyan din, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga karamdaman na patuloy po namin patuloy naming nararanasan sa inyo. At ganyan din, Panginoon, ang inyong patuloy na pag-ingat at paggabay sa amin sa lahat ng oras. Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi niyo po kami pinababayaan. At kayo po, O Diyos, ang siyang nagsusuklay sa amin sa lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya, Panginoon, kami ay hindi nagkukulang sapagkat kayo po, Panginoon, ang nagbigay. At yan din, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat patuloy sa araw ng Sabat na inyong pinagkaloob dito po ngayon sa Vesper. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa aming pong programa na ang inyo pong mga gagamitin, ginamit na mga participants, lalo higit ang tagapagsalita ngayong gabi, ay inyo pong puspusin ang banal na Espiritu o Diyos upang sa gayon, ang kanya pong mga mababanggit ay manuot sa aming mga puso't isipan at ito po ay aming magamit, Panginoon, para po sa aming patuloy na paggawa ng inyo pong mga gawain sa aming pagpapalago ng aming pananampalataya. Ang pong ilapit sa inyo, Panginoon, ang aming makapatiran na papunta pa lamang. Nawa sila po ay patuloy na ingatan at gabayan. At gayon din, Panginoon, tulungan kami sa aming programa hanggang sa pagtatapos. Muli, Panginoon, maraming salamat na kayo po ang siyang mangunguna at magkaloob sa amin ng kapanatagan at kapayapaan sa buong gabi. Salamat, Panginoon, ang aming samot-hiling at dalangin at pasasalamat sa tamis na pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Happy Sabbath sa lahat ng mga kapatid. Purihin ang Panginoon at binabati ko rin Happy Sabbath sa mga nanood sa live sa Facebook. Binabati ko ang aking mga anak, makasubaybay sila sa midweek at sa prayer sa FB. At narito kami magsagawa sa aming Vesper. Nawa manood kayo. Ayan ang nagpaawit sa atin ngayong gabi si Brother Kin. Ayan, sinundan ito ng panalangin ni Brother Rex. At ako po ang inyong lingkod, ang presider. At pagkatapos po nito ay magkaroon tayo ng group of prayer. Prayer band by group. Divide na lang natin kung ilan tayo. At pagkatapos po nito ay bibigyan tayo ng tanging awit ng ating mga health officer at saka ICS. Yan po. Pagkatapos po nito ay susundan ng mensahe ni Sister Joy Ahido. Pagkatapos ay closing prayer at ang ating theme song. Ayun po ang ating kasunod-sunod sa ating programa ngayong gabi. Amen. Happy Sabbath ulit, mga kapatid. Happy Sabbath po. Ayun. God is good. And all the time, I can testify. Ayun po, maraming salamat po sa pagdating po ninyo. Ngayon po ay dadako na po tayo sa prayer band. Last Wednesday po, ang pinagdasal po natin ng ating mga kapatid. Hindi lamang po kapatid sa
pamilya, kundi kapatiran na rin natin sa simbahan at sa kapatid natin na hindi pa kilala ang ating Panginoong Yesus. Ngayon po, ang ating pong pagdadasal ay ang mga elder po. Elder po natin sa church, elder po natin sa district, elder po natin ah, sa conference, sa buong mundo po, sa GC. Kasama na rin po yung mga elder sa bahay. Magdasal din po natin sila. Ngayon po, depende po ilan po ba tayo. By force na lang po. Tig-apat po tayo, so siguro po dito apat, tapos kulang dalawa. Either tatlo, apat na lang po, para po kung kulang po or ano. Tapos magkakaroon po tayo ng 10 minutes po sa ating prayer band. And then after po nun ay dadako po tayo sa ating special number.
Kita mo ba? Ano to? I love you, Lord, for the mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Didn't have a father. I known you as a friend. I will live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Thank you, Brother Richard. Happy Sabbath po, mga kapatid. Kamusta po yung ating buong linggo? Praise God, kasi nagkita-kita tayo ulit. Ang mga magaganda at mga pogi yung mga muka ay basta sabi nga natin, pag nagkita-kita tayo sa mata, sabihin, we are truly blessed. Amen? Yeah. Ang part ko po ngayon ay maghatid sa inyo ng mensahe na alam ko na naman po ay lagi ko naman po talagang ina-associate yung sarili ko dito sa topic na to. Pag binabasa ko po talaga siya ay
alam ko, alam natin lahat, ang Panginoon pa rin ang naghahatid ng mensahe sa atin. At ngayong gabi ay napakaganda na naman po ng ating topic ay ito po ang mensahe. Ang paunahan ko na po kayo ng ating pabalita. At bago po yan, ay tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin upang bigay daan sa ating Panginoon. O Amang Banal sa kataasan ng mga langit, maraming salamat po Panginoon at kami po naman muli ay binigyan niyo ng pagkakataon sa araw na ito na kayo po ay papurihan at sambahin sa araw ng Sabat. Maraming salamat po sa buong linggo na kami po ay inyong pinagkaingatan. Nawa po ang mensahe na ihatid niyo sa amin ay maging sandata namin at maging isabuhay po namin sa mga araw na darating. Alam po namin na itong inyong mensahe maging leksyon po sa amin. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa Panginoon Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngayon po, naranasan niyo po ba na humingi hindi para sa inyo, kundi para sa iba? Very, para sa akin, very personal. Kasi kanina lang, ay may nagpunta sa aming tahanan at humingi ng tulong para sa kanyang anak. Kasi po nabangga po yun. Kumbaga, self-accident ang nangyari. Nakabangga siya ng aso, tumilapon siya, nagkaroon ng head injury. So, sa ngayon, ay kailangan niya ng brain surgery. At malapit siya upang mapunan kahit papaano ang kanyang financial needs para sa kanyang anak. At na taon, wala talaga kami. At yung natitirang 100 sa bulsa ko, ay binigay ko pa rin. At nanalangin kami. Sabi ko sa panalangin, kahit maliit lang, ay nawa ay makatulong. Pagbukas ng aming mga mata, sabi ko sa sarili ko, Lord, sana kahit maliit lang ay makatulong. Pero alam ko, marami ka pang taong gagamitin upang sila ay tulungan. Naiyak lang ako kasi first time sa buhay namin mag-asawa na may lumapit pero wala kami maibigay. Pero itong leksyon na to, mga kapatid, natutunan ko na hindi ka makakapagbigay kung wala ka. Ang sabi dito, napansin ng mga alagad ni Jesus. Sorry po. Yung ubod sipon ko kasi talagang grabe. Sa buong linggo, ay ko pinapanalangin na, Lord, one day at a time. Kasi hindi talaga ako makatrabaho ng mga ayos. Dahil talagang itong aking kalusugan. Sabi niya, isang bagay sa kanyang buhay, nakakaiba sa lahat. Nakita ng guro, sa kanilang guro. Hindi lamang sa kanyang kapangyarihan magturo, gumawa ng himala, kundi ang kanyang lalim at tuloy-tuloy na pagkipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Gano'n po tayo kadalas manalangin, mga kapatid? Ginagawa po ba natin yung 7-7? Napakahalaga po nun. Kinalakihan ko na po yan talaga. Lola ko po, sa buong buhay, namulat po ako na yung 7-7-7 talaga, devotion niya talaga. Talagang religiously, continuously,
ginagawa niya po talaga. Nakita ko po yun sa kanya. Yung buhay po niya, 92 years old, bago siya mamatay. Kahit hindi na po siya makapagsalita ng maayos. Nakita po nila yun dito, naka-wheelchair. Nung 89 po siya. Nandito lang po kami, wala pa pong church. Nandyan, nakikipag-interact pa po siya sa Sabbath School. Matatas pa po yung kanyang memorya. Namatay lang po siya sa katandaan. Wala po siyang sakit. Natulog lang siya. Ang lagi niya lang hiling, makita niya si Jesus ng buhay kasi hindi niya nga talaga naabutan. Kaya mga kapatid, kung nabuhay po tayo na naging devotion na natin ng pananalangin, hindi po talaga imposible na sa araw-araw ay may milagrong nagaganap sa ating buhay. Ang bawat pagising lang po natin sa bawat araw, milagro na po yun. Kasi may mga taong hindi na po nagigising. Kaya ngayong Biyernes, pag nakikita ko kayo, masaya talaga ako. Lalo pag Sabado, makita ko pa rin kayo. Diba? Masaya po ba kayo na pumupunta tayo sa church? Masaya din po ba tayo, nagkikita-kita tayo? Excited tayo palagi na makita yung bawat isa? Kasi tayo ay pamilya. Di po ba? Ang sabi dito, madalas nila nakikita si Jesus na nag-iisa sa bundok o sa ilang o sa tahimik na lugar, nakaluhod, nagkipag-usap sa Ama. Gaano tayo katagal manalangin, mga kapatid? Masakit sa tuhod kapag umaabot na ng 30 minutes, di po ba? Pero ang Panginoon, nananalangin siya halos buong araw. Nakaluhod, di po ba? At sa tuwing siya ay babalik mula sa panalangin, siya, may dala siyang bagong lakas, bagong kapayapaan, at bagong kapangyarihan upang maglingkod sa tao. Isang araw, matapos sila makita si Jesus na nananalangin, lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Sabi sa Lucas 11:1. Hindi nila sinabi, turuan mo kami mangaral. Turuan mo kaming gumawa ng himala. Ang kanilang hiling ay, turuan mo kami manalangin. Kaya mga kapatid, maliit pa lang o nasa loob pa lang natin ang ating mga anak. Turuan talaga natin sila manalangin. Walang imposible na kung ginagawa natin yun at nakita nila, hindi po pwedeng hindi nila matutunan. Tama? Kaya mga kapatid, kapag ang anak natin ay marunong manalangin, ibig sabihin tayo ay nananalangin na walang kumpay. Tama? Yan sabi, ang sagot ni Kristo, hindi lamang niya itinuro kung papaano manalangin, ipinakita niya ang mas malalim na layunin ng panalangin. Humingi tayo sa Diyos hindi lamang para sa ating sarili upang tayo'y maging pagpapala sa iba. Kailan po natin naranasan na na-bless tayo at na-bless din natin yung kapwa natin? Kung kilala natin ng Panginoon at isinasabuhay natin yung kanyang mga turo, hindi po pwedeng hindi tayo magiging pagpapala sa iba. Sa material man, sa moral, o kahit man lang sa simpleng panalangin, pagpapala na yun. Ang sagot kasi sa akin ng ama niya, yung kanina, kasi nakita ng asawa ko, sinusulat niya yung pangalan, kasi sinusulat yung pangalan. Kami may pinakamaliit na bigay. Pero anong sabi niya? Sa lahat ng nilapitan ko, dito ako parang napanatag. Yung kapanatagan lang mga kapatid, isang bagay na hindi mababayaran ng kahit ano. Yung mawala lang yung panandalian na pangamba na
binigyan mo siya ng pag-asa, na binigyan mo siya ng kahit katiting, pero alam niya na yung bagay na yun, hindi na niya yun makakalimutan. Diba? Kasi sabi niya, sana sa bawat lalapitan ko, no, yung magkaroon lang daw siya ng lakas ng loob. Kasi, alam niyo po, ano siya, tao siya sa barangay. Mahiyain talaga. Kumbaga, hindi siya ganun. Pero, pag ganyan na yung senaryo, na sa bingit ng kamatayan ng iyong anak, di ba gagawin natin ang lahat? Kahit malimos tayo sa daan, di po ba? Kaya sabi niya, yung alam mo yung pakiramdam na bigay ka uli ng lakas ng loob. Sabi nga ng Panginoon, nakita nila na may bagong lakas, bago. Ibig sabihin, kapag tayo nakikipag-usap, nakikipag-fellowship sa Panginoon, nare-recharge tayo. Sa kanya, sa bawat pagbigkas ng mga salita niya sa Biblia, nawawala yung ating mga pangamba sa buhay. Tama mga kapatid? Ang unang punto, si Kristo ay tumanggap sa Ama upang makapagbigay sa iba. Ang buhay ni Kristo ay perpektong halimbawa ng prinsipyong ito. Ang kanyang buhay ay hindi nakasentro sa sarili, kundi sa paglilingkod sa iba. Hindi niya ginamit ang kanyang sarili upang i-glorify yung sarili niya. Na siya ay nakatulong sa iba, nakapagawa siya ng himala, nakapagturo siya. Siya, hindi siya, kundi gino-glorify niya palagi ang kanyang Ama na nasa langit. Ang sabi nga, di ba? Walang makakarating sa langit sa pamamagitan ko. Kaya kung kayo ay gusto nyo makilala ang Panginoon, kilalanin niyo si Yesu Cristo. Tama? Ang salitang iyon narinig sa akin, ay hindi sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sabi sa Juan 14:24. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sa bawat salita ni Jesus, sa bawat himala, sa bawat tulong na binibigay niya sa mga tao ay nagmula sa kanyang ugnayan sa Ama. Kaya, mga kapatid, kung malalim ang ating pundasyon ng relasyon ng ating natin sa Panginoon, hindi pa tayo nagsasalita, alam nila na ang Panginoon ay nasa atin. Dahil ganun katindi ang devotion natin sa Panginoon. Christ was continually receiving from the Father that He might communicate to us. Paano natin nako-communicate ang Panginoon? Sa pamamagitan ng Biblia. Lalo na kapag nasa gitna tayo ng challenges. May kwento ako mga kapatid. May isang ibon. Napunta siya sa disyerto. At nagre-reklamo siya. Lipad ako ng lipad, hindi ko alam kung saan ako patungo, uhaw na ako, gutom na ako, ano ba namang klaseng buhay ito? Yan sabi niya. Lipad lang siya ng lipad. Hinto, lipad. May nakita siya ng isang anghel. Sabi niya, Lord, ano ba itong ibon na ito? Hindi man sumusuko. Lipad lang siya ng lipad. Alam niya sa sarili, gutom na siya, wala siyang mararating, uhaw na siya. Paano natin tutulungan? Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanya, manalangin siya, at magpasalamat. Yun lang ang gagawin niya. Pinuntahan niya yung ibon. Sabi niya, manalangin ka. Huwag kang magreklamo. Magpasalamat ka lang. Sabihin mo lang, Lord, thank you for this day. Amen. Yun lang, sasabihin mo.
So yung ibon, araw-araw, pag dumilim, papasalamat, pag lumiwanag, gigising, papasalamat. Isang linggo yun. Sabi ng anghel, ano ba yan, hindi ba ito susuko? Habang lumilipad, wala lang siyang ginagawa. Lord, thank you. Thank you, Lord. Lord, thank you. At sabi ng Panginoon, makikita mo yung resulta ng pagpapasalamat niya. Kahit tirikang araw, wala siyang ginawa kundi magpasalamat. At isang iglap, nakakita siya ng bukal. At sinabi niya, Lord, thank you. Diba? Imbis na magreklamo siya, nagpapasalamat siya. At narating niya yung batis. Hindi niya alam. Diba? Always say thank you. Kahit nasa gitna tayo ng challenges, kahit nasa gitna tayo ng problema, pasalamat pa rin tayo. Bakit? Hindi tayo bibigyan ng problema kung hindi natin yun kakayanin. Kaya tayo ay magpasalamat. Napakaganda ng prinsipyong ito. Si Kristo ay patuloy na tumatanggap mula sa Ama upang maibahagi niya sa iba. Hindi siya kumilos sa sariling lakas. Hindi siya umasa sa kanyang sariling kakayanan bilang tao. Bagkus, araw-araw siya tumatanggap ng bagong biyaya mula sa Diyos. Ito ay dahilan kung bakit ang ministeryo ni Jesus ay puno ng kapangyarihan at awa. Siya ay parang isang bukal na patuloy na umaagos dahil patuloy din siyang konektado sa pinanggagalingan ng tubig. Ang Bible po, mga kapatid, para po yung oxygen. Hindi tayo makakahinga kung hindi natin yan binabasa. Every time, every minute, konektado po tayo kasi, kaya ako sinabi kayo na associated ako dito. Pinagpapalagay ko ang sarili ko dito, mga kapatid, sa ating topic. Kasi may leksyon tayong matututunan kung papaano tayo magiging biyaya din sa iba, kung papaano din tayo makakatulong sa kahit na anong paraan, mga kapatid. Minsan gusto nating tumulong sa iba, magbigay ng payo, magbigay ng pag-asa, o magpalakas ng loob. Ngunit minsan, pakiramdam natin ay wala tayong maibibigay dahil tayo mismo ay pagod. Naranasan niyo po ba yun, mga kapatid? Diba? Minsan, isip mo, ano po ba ang dapat kong gawin? Ako nga mismo, wala makain. Tapos may kakatok, hi sis, pwede bang hingi ng ganito? Diba? Kung nararanasan niyo yung mga kapatid, walang dahilan kung hindi manalangin. Ang dahilan ay minsan sinusubukan nating magbigay ng hindi muna tumatanggap mula sa Diyos. Paano tayo magbibigay kung wala tayong ibibigay? Kaya humiling tayo sa Kanya. Kung wala tayong oras manalangin, kung wala tayong oras sa salita ng Diyos, kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya, unti-unti tayong mauubos. Ang anak ng Diyos ba nauubusan? Ba hindi? Nagkukulang, pero hindi nauubusan. Ngunit kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Diyos, tumatanggap ng Kanyang biyaya, kapatawaran, at karunungan, nagiging posible na tayo ay maging pagpapala sa iba. Minsan, naisip natin, kahit hindi naman sa material, pero bakit kapag may lumalapit sa atin, parang panatag sila, parang hindi sila nahihiya na lumapit o sumubok. Kasi ang banal na espiritu ay kumikilos na nauna na sa atin. Or kung tayo man ang lumapit sa kanila,
kapag ipinagpanalangin na natin, banal na espiritu na ang siyang hahanap ng tutulong sa atin or kung sino man. Kaya pag tayo po ay magbigay ng payo or magbigay ng panalangin sa kanila, nagiging panatag sila. Lumalakas ang kanilang kalooban. Ang buhay ni Kristo ay nagtuturo sa atin ng tamang pagkakasunod-sunod. Tumanggap muna mula sa Diyos bago magbigay sa iba. Yung pangalawang punto, humihingi ang tao sa talinghaga dahil may ibang pangangailangan. Upang ipaliwanag ang prinsipyong ito, nagbigay si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa isang tao na may bisitang dumating sa gabi. Kultura ng panahon ni Jesus, napakahalaga ng hospitality o magtanggap ng bisita, ngunit may problema, wala siyang may ihahain na pagkain. Kaya pumunta siya sa kanyang kaibigan, hating gabi at kumatok. Sabi niya, kaibigan, sabi sa Lucas 11:5, pahiram ng 3 tinapay. Ang mahalagang punto dito, hindi siya humingi para sa sarili niya. Humingi siya para sa ibang tao. May isang pagod na naglalakbay na nangangailangan ng pagkain at ayaw niyang pauwiin ito ng walang tulong. He must obtain the bread, else he cannot supply the necessity of weary and belated wayfarer. Sabi sa Christ Object Lesson, page 140. Ang talinghagang ito ay larawan ng ating espiritual na misyon bilang tagasunod ni Kristo. Sa mundong ito, maraming tao ang espiritual na nagugutom. Hindi dahil hindi nila alam, kundi alam man nila, hindi alam kung papaano at yung pamamaraan. Dahil magkaiba yung believers doon sa follower. Believers means kilala mo lang ang Panginoon, naniniwala ka nandyan, pero ang followers, tagasunod, matatag ang pundasyon ng relasyon niya sa Panginoon at walang dahilan para hindi maglingkod sa kapwa. Sa pamamagitan niyan, mga kapatid, pag tayo po ay nakatulong sa kapwa, lalo na sa espiritual, tayo po ay kanyang tagasunod. Tayo po ay Christian na sinasabi. May mga kabataang nalilito sa direksyon ng buhay. May mga taong dumadaan sa depresyon at matinding stress. Nung bata kami, hindi namin alam yun. No? Yung mga bata, tayo noon, nung 90s or 80s, walang stress, walang depression, walang anxiety, hindi namin alam yan eh. Ngayon na lang, may mga kabataan pa lang, nai-stress na, kakaroon na ng anxiety, nade-depress na. Bakit? Una, lack of communication sa paligid. Pangalawa, yung environment. Pangatlo, masyado silang bukas doon sa kanilang gadget. Na yun na lang yung pinagtutuunan nila ng pansin. Kaya, simpleng problema, hindi kinakaya. Diba? Tayo, matumba lang tayo o madapa tayo, may mga galos na nga tayo, naumpog na tayo sa bilang ng nanay natin. Pwede pa yan. Sige. O, diba? Kaya pa yan. Ngayon, dahil na sa ospital, ganito, ganyan. Diba? Minsan, naisip natin, yung generation natin noon, tsaka ngayon, magkaiba ba talaga? Kasi yung technology talagang sumasabay. Pero, kung tutuusin, kung ang mga kabataan ngayon na buhay noon, talagang masasabi ko na matatag
kami noon. Kasi kung may tulpo noon, napakulong na namin magulang namin. Dahil pag yung batas militar talaga sa bahay, o di ba? Ang mga tao ito ay naghahanap ng pag-asa, katotohanan at kapayapaan. Yung mga kapatid, sa bahay pa lang, alam na kung ano ang dapat inuuna at prioridad natin. Ngunit, tayo bilang isang mga Kristiyano tinatawag upang magbigay sa kanila ng tinapay ng buhay. Ngunit, may isang mahalagang katotohanan. Kung wala tayong natatanggap mula sa Diyos, wala rin tayong maibibigay sa iba. Kaya sinabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sabi sa Lucas 11:9, ang panalangin ay paraan upang tayo ay makatanggap ng espiritual na pagkain mula sa Diyos upang maibahagi natin ito sa iba. Kaya magpasalamat tayo mga kapatid kung ang generation din natin ngayon nakarating pa rin sa atin ang salita ng Panginoon. Naranasan at nararanasan pa rin natin ang kanyang biyaya. Kung hindi dahil sa ating mga ninuno or yung mga magulang natin, lolo't lola, nanay, tatay natin, hindi makakarating. Dahil meron ng araw, darating ang mga araw na wala na talagang papansin. Mawawala na talaga. Kaya, mga kapatid, ngayon pa lang, patatagin natin ang ating mga next generation. Suportahan natin ang mga programa sa ating bahay-simbahan para maging sandata po nila yan sa mga darating na araw. Tayo po ay lipas na. Kaya yung ating mga successor, yung ating mga anak, pagpatuloy nila. Diba? Ang pangatlong punto, ang Diyos ay Ama na nais magbigay. Ang talinghaga ng kapitbahay na ayaw bumangon dahil natutulog siya, ngunit dahil nagpupursigi na manghingi, nagbigay rin siya. Ngunit, sabi ni Jesus, na ang aral na ito ay hindi paghahambing kundi pagkakaiba. Ngunit, ang isang taong makasarili ay nagbibigay dahil nagpupumilit, gaano pa kaya ang Diyos na puno ng pag-ibig. Sabi ni Jesus sa Lucas 11:13, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo na humihingi sa Kanya. God delights to give. He is full of compassion, and He longs to grant the request of those who come to Him in faith. Bakit nga tayo mananampalataya? Hindi naman natin siya nakikita. Pero nananampalataya tayo, mga kapatid. Diba? Bakit tayo kumikilos na naaayon sa kanyang kalooban kung hindi naman natin siya nararamdaman? Ibig sabihin, nandito siya sa ating puso at nararamdaman natin siya. Kaya natin isinasabuhay ang kanyang mga aral. Diba? Hindi natin yung maituturo kung hindi tayo tinuruan. Diba mga kapatid? Hindi tayo makakahikayat kung hindi din tayo nahikayat. Bilang born Adventist, minsan dumadating sa punto na merong panlalamya. Pero yung naitanim na, sabi ng magulang ko, sabi ng mama ko, basta naitanim ko na yan sa inyo, kayo na ang bahala magpalago. Yun po yung ibig sabihin. Saan tayo patungo kung hindi tayo naturuan? Para tayong ligaw. Kaya kung saan man tayo mapunta, kung hindi natin dala-dala si Kristo sa atin, wala din. Ang Diyos ay hindi napipilitang magbigay, siya ay nasisihang magbigay.
Kaya kung tayo ay mapagbigay, tayo ay masayang nagbibigay na parang hindi tayo napipilitan o hindi natin hinuhusgahan yung ibibigay natin, Panginoon ang siyang nag-utos niyan sa atin. Minsan kasi, pag may lumapit sa atin, naranasan ko yan eh. Yung bang hindi pa niya inaabot, pero yung salita nakarating na, lumampas na, nandun na. Oh. Minsan naman, hindi na nga binigay, pero yung salita nandun na. Diba? Pero ang Panginoon hindi ganun. Diba? Hindi siya napipilitan. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, alam natin kung paano din tayo maging cheerful giver. Minsan naisip ng tao na ang Diyos ay parang isang mahigpit na hukom na kailangan pilitin bago magbigay ng tulong. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang Diyos ay Ama. Kapag ang isang anak ay lumapit sa kanyang ama humingi ng pagkain, hindi siya bibigyan ng bato. Kung ang mga magulang sa lupa ay nagmamahal sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ang Diyos na perpekto? Diba? Kaya minsan mga kapatid, pag halimbawa, lumapit sa atin ng mga anak natin, kahit hindi natin kaya, pero ginagawa natin ng paraan. Ano pa kaya ang Panginoon? Minsan nagreklamo tayo, Lord, hindi mo naman binibigay sa akin yung hinihiling ko or hindi mo naman dinidinig yung panalangin ko. Tanungin natin na ating sarili. Kalooban niya ba ang siyang masusunod o yung kalooban natin? Diba? Ang kanyang puso ay puno ng awa at nais niya tayong tulungan. Ang pinakamahalagang kaloob na nais niyang ibigay ay ang Espiritu Santo dahil ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mabuhay ng tama at maglingkod sa iba. Yung pang-apat, ay tapos na tayo. Tumatanggap tayo upang magbahagi sa iba. Isa sa pinakamahalagang aral ng kabanatang ito ay ang layunin ng pagpapala ng Diyos. Hindi binibigay ng Diyos ang kanyang mga pagpapala upang manatili lamang sa atin. The capacity of receiving to preserve only by imparting it. Napakalalim ng prinsipyong ito. Ang kakayahan nating tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos ay napapanatili lamang kapag naibahagi natin ito sa iba. Maluwag ba sa kalooban natin na kapag inaabot na natin ng mga bagay na makakatulong sa kapwa natin, ay panatag din tayo? Dahil kung halimbawa, merong slide na parang meron tayong ano sa sarili natin, yung parang napipilitan tayong ibigay. Sa palagay nyo po ba na ito ay kalooban ng ating Panginoon? Na maging ganun tayo? Kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, ngunit hindi natin ito binahagi sa iba, unti-unti humihina ang ating espiritual na buhay. Kung ang isang ilog ay may tubig na pumapasok ngunit walang labasan, ito ay nagiging stagnant o mabaho. Ngunit kung patuloy ang daloy, papasok at palabas, nananatili itong sariwa at buhay. Kaya pagbukas ang ating palad, dadaloy ang biyaya at kaya natin ibahagi sa iba. Pagtikom, paano mabibigyan ng biyaya ulit? Kaya lagi natin yung buksan. Ganito rin ang spiritual na buhay. Kapag tinatanggap natin, ngunit
kapag ibinabahagi natin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga salita, gawa at kabaitan, lalo tayong pinupuno ng Diyos ng bagong biyaya. Kapag tumutulong tayo sa iba, lalo nating mararanasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Nararanasan niyo po ba ang Diyos sa ating buhay ngayon? Ngayong gabi? Pinagpala po ba tayo? Dahil nakita ko kayo at nakita niyo rin ako, tayo ay blessed sa gabing ito. At bukas, alam natin mga kapatid, na may bagong lakas na naman tayo dahil alam natin ang araw ng Sabat ay araw ng kinaloob ng ating Panginoon na tayo ay magpahinga. Tayo ay makipag-fellowship sa Kanya para sa buong linggo, meron po tayong sandata. Ang sabi sa Lucas 11:9, humingi tayo at tayo pagbigyan, humanap kayo at kayo makakasumpong at kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Lumapit tayo sa Diyos, Ama. Humingi tayo ng karunungan sa pamamagitan ng Biblia, lakas, pananampalataya at Espiritu Santo. At kapag natanggap na natin ang mga pagpapalang ito, huwag natin itong itago. Huwag natin din itong ipagdamot. Ibahagi natin ito sa iba. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang prinsipyo ito ay humingi tayo, hindi lamang upang tumanggap, kundi makapagbigay. Diba? Kaya mga kapatid, ngayong narinig po natin itong leksyon natin na ito, marami tayong natutunan. Hindi tayo makakapagbigay kung wala tayo. Hindi tayo makakapagturo kung hindi tayo naturuan. At hindi rin tayo magiging pagpapala sa iba kung hindi tayo pinagpala. Yun lamang mga kapatid. Maraming salamat sa inyo at happy Sabbath. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal na Ama, nandyan sa langit na bayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa word of wisdom, sa inyong binigay na mensahe sa amin ngayong gabi, sa araw ng Sabat. Ito po ay panimula ng aming bagong lakas, na ang devotion po namin sa araw-araw at sa tuwing na ay kayo lamang po ang aming kausapin upang ang makakausap namin na bawat tao sa aming buhay, kayo po ang makilala at kayo po ang aming inataas palagi. Ang pag-asa na ibinibigay niyo sa amin ay magiging pag-asa din po nila dahil walang iba kaming gagawin kundi bahagi ang buhay mo na dumadaloy din sa amin. Panginoon, ang pagpapala sa aming buhay, ipagpapala din sa iba. Gamitin niyo po kami instrumento upang ang mga tao na nasa paligid po namin ay makilala po kayo at ihatid namin ang biyaya na galing sa inyo. Ang sambahayan na ito ng Kalsadang Bago ay tinataas po namin sa inyo bilang lingkod. Ang bayan na ito ay magiging instrumento sa nagtatapos sa gawain dito sa lupa. Despite ng mga nararanasan namin sa paligid namin, ang paghihirap ng bawat isa ay may reward dyan sa langit. Wala lamang pong mawaglit kahit isa. Upang masaya po kami magpupuri, magsasamba sa inyo dyan sa langit na bayan, matapos ang inyong gawain dito sa lupa. Panginoon, patawarin nawa po kami sa aming mga kalikuan, sa isip, salita, sa gawa. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa inyo sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
Okay. Ay. Wala. Okay po, so tayo po ay tatako na sa ating group discussion. Andyan po yung tanong, dalawa po. Magkakaroon po tayo ng 15 minutes. After po ng 15 minutes ay tayo po ay magka-closing prayer. And yung 15 minutes po, pag natapos na po yung 15 minutes, ano na po agad tayo. Proceed na po agad tayo. Same group pa rin po ng kanina po pala. Thank you po.